Yes, again, alright mga minamahal, Alicia nyo, nagbabalik muli para sa ating panibagong video. So, medyo naawa kasi ako dito kay Congressman Rivera ng Tarlac. Yung mga kamag-anak dyan natin sa Tarlac, binoto itong si Rivera bilang kongresista ng kanilang lungsod. Dahil alam naman nila na mabuting tao ito at nagsiservisyo ng maayos. Pero alam natin, ang pinanggagalingan ninyo, 'di ba? Dahil kahit nga din ako nagulat na itong si Congressman Rivera isa po sa 8 na inimbestigahan ngayon ng ombudsman. And possible, 'di ba, na kasuhan sila ng plunder and bribery. Dahil nga po sa mga billions di umano na worth of infrastructure project from 2016 to 2024, 'di ba? Na mga anomalya. Pero mga minamahal, yung issue kasi dito, hindi yung hindi yung investigation. Ang issue dito is yung execution. Okay lang, sige, imbestigahan sila kasi tama lang naman, 'di ba? Para malaman natin kung malinis or hindi, or nagsasabi ba ng totoo, or sinungaling itong mga taong to. Pero kasi yung way of execution parang medyo tagilid parang iniipit na Tapos nagulat din ako na di umano ang tinuturo na nag-utos para magkaroon ng force, 'di ba? If persahin itong si Congressman Rivera, wala daw pong iba kundi si Gibo Teodoro. Nagtataka ako pares lang naman silang taga-Tarlac. Bakit parang ganon yung atake, 'di ba? So, ano ba yung hinahanap nila na illegal firearms daw? Kasi yung issue dito, parang minamartial law 'Di ba mga minamahal? Parang minamartial law. Itong mga itong si Congressman Rivera. Kasi imagine mo kunyari, 'di ba, natutulog ka na normal. Tapos pagising mo 5 AM, may mga armadong tao, armadong lalaki. Lahat nandyan sa bawat kanto ng barangay ninyo. Tapos yung barangay nila, which is yung San Vicente Concepcion sa Tarlac, 'di ba? Sabi nga ng mga residente doon, kahit nga itong si Christian David, para daw mayroong martial law. Ang daming residente talaga na nagsabi na parang martial law yung atake na ginawa nitong nitong mga armadong lalaki nang tinuturo na nag-utos daw, walang iba kundi itong si Secretary Gibo Teodoro. Ngayon, ito yung nakakapagtaka. Bakit kasi more than 100 personnel, I think, 'di ba? More than 100 ang na-deploy, 'di ba? Mga PNP, mga Special Action Force, tapos mga CIDG diyan sa lugar nila. Tapos naka-block yung daanan. As in, hindi makagalaw yung mga tao, mga minamahal. At yung mga bata, 'di ba? Yung mga kabataan, takot nang pumasok sa kanilang eskwelahan. Gawa nga ng ang dami ba namang mga armado, 'di ba? Mga uniform personnel na nandoon na nakapaligid sa San Vicente. At ang nakakatawa dito, yung search warrant lang, 'di ba? Yun lang talaga yung dala nila. Hindi yung terror raid. Iba kasi yung search warrant sa terror raid. So, hindi rescue operation, hindi terror raid, kundi search warrant lang ang kanilang dala. Tapos, magtataka din kayo, search warrant lang, tapos i-connect sa illegal firearms sa bahay ni Representative Bong Rivera. So, ito kasi yung medyo nasaktan ako dito. Wala na lang nakuha, 'di ba? Itong mga uniformed men na to dito sa bahay nila Rivera, kasi kusa namang sinuko ni Rivera, mga minamahal, yung mga baril niya, yung mga license na baril niya, kusa niyang sinuko, voluntarily sinurrendered niya. So wala talaga silang nakitang
illegal firearms na ano, na yung mga baril, wala naman talaga eh. Walang illegal firearms, walang arrest, walang evidence. Yung mga nakita nila, lahat po yun voluntarily isinuko ni Congressman Rivera. So, wala silang nakuha base sa kanilang search warrant. Pero ito nga sabi ko sa inyo na medyo naawa ako kay Congressman. Gawa nga ng may balitang lumabas, di ba? Ngayon, ano yung balitang lumabas na yan? Yung may dalawa daw pong naaresto, tapos 10 baril. Oo, ang nakita. So, sabi ng mga residente doon, parang ang labo naman. Hindi naman yun yung totoo. Kasi yung totoo, sinuko yung baril. Hindi yung dinaan pa sa santong paspasan. Sinuko, voluntarily surrendered nga eh. Tapos, biglang may lalabas na balita na may nahuli daw 2, tapos may nakitang 10 baril na nakuha. So, parang to make the long story short, failed ang kanilang ginawang operation, pero success dahil nabaliktad yung narrative. So, mayroon silang propaganda peg na ginawa, tapos sinabi nila hindi daw yung law enforcement. Ngayon, kung akala, di ba mga minamahal, ninyo na ito ay tinatawag lamang na isolated case, hindi po yung totoo. No. Ilang araw pa bago ma-raid yung bahay ni Congressman Rivera dyan sa Tarlac, meron din isang isang hotel, 'di ba mga minamahal, isang operation dun sa Midas Hotel Pasay, 'di ba? Hinahanap daw yung executive ng SunWest na involved di umano sa graft case. Okay, sige, hanapin ninyo. Pero ang nangyari, same din kay Congressman Rivera. 'Di ba, massive deployment ang nangyari, tapos full media coverage. Tapos ang resulta, na-Jude. Wala. No suspect, no evidence, no arrest. So, dalawang magkasunod na malaking operasyon, literal na parehas ding effect failed. So, hindi natin pwedeng sabihin na coincidence yan. Kasi parang, hindi ko naman sa sinasabing modus, pero mukhang parang gano'n na nga. Kasi kung makikita natin yung political angle dito natin mapapansin na, syempre, di ba, very interesting. May mga source kasi na nagsasabi na posibleng may pressure daw mula sa taas ng cabinet level, which is ito na nga, hindi nagre-reflect kasi yan sa ating presidente yung trabaho ng mga nasa cabinet level. So ngayon itong mga cabinet level na to, kapag mali ang kanilang trabaho, kapag mali ang kanilang galaw, ang feedback, 'di ba? Ang tawag dito, ang feedback walang iba kundi kay PBBM. So ngayon, may nagchichismis kasi na galing daw ito sa cabinet level. So, kung mapapansin natin, mga minamahal, Tarlac yung venue, di ba? So, teritoryo ni Secretary Gibo Chodoro. And according sa mga observers, aray ko, yung kilay kong kate. According sa mga observers, baka daw ginagamit ang anti-corruption drive para tanggalin ang mga political rivals sa Tarlac. Kaya nga sabi ko sa inyo, para lang naman silang taga-Tarlac, bakit kailangan pong umabot sa ganitong punto? 'Di ba? So, hindi ko sinasabi na si Gibo Chodoro nag-utos, pero kung titingnan lang natin yung optics, hindi ako anti-Gibo. Kasi alam niyo naman na sobrang hanga natin kay Gibo Chodoro in terms of securing the defense of the Republic of the Philippines. Pero dito sa ginawang raid sa Tarlac, medyo parang na-off lang ako ng slide. Oo. Hindi ko sa pinagtatanggol si Rivera, pero medyo na-off lang ako ng slide kasi parang political persecution yung nangyari. Kasi kung titingnan natin yung angle, mga minamahal, bakit parang military style ang raid? 'Di ba? Tapos bakit dalawa na din ang failed na operation nila? So, kung totoo man ang suspetsya di umano, so masasabi natin na abuso sa kapangyarihan yung ginagawa. So, hindi yan reform, 'di ba? At hindi din natin masasabing anti-corruption yan. Parang
political harassment, 'di ba? Parang nagkaroon tayo ng deja vu dito sa drug war ni former President Duterte sa kanilang playbook, 'di ba? Parang familiar yung kwento. Nung una, clean up drive, 'di ba, sa war on drugs ni Digong. Pero ang nangyari, nagkaroon ng fear, deaths, tapos zero big fish, 'di ba? So, ngayon parang ganun yung nangyayari. So, parang nalulungkot ako dahil kahit walang alam ang ating presidente, may kukonek yan sa kanya. So parang ginagamit nga yung anti-corruption drive para magpakita sila ng power. 'Di ba? Pero wala namang nahuhuli. Wala namang napapatunayan. Alam niyo ano, tawag dito, authoritarianism branding. Parang yan yung branding nila ngayon, 'di ba? At kapag ang pinakadelikado dito is yung reflection sa ating presidente, which is yun yung kinakatakutan ko na kahit hindi naman pinag-utos ni PBBM yung mga raid na yan, kay president yung damage. 'Di ba? Kaya nga, nagpa-voice out ako eh. Pinaglalaban ko yung admin. Hindi ko pinaglalaban yung mga kasama sa mga sangkot, 'di ba, sa bribery or plunder. Ang akin lang naman kasi dito, yung fair and square. Ganun sana, 'di ba? So, nakakalungkot, baka yung ratings ni PBBM baka bumagsak din dahil sa mga ganyang klaseng estilo, 'di ba? Na yung anti-corruption drive ginagamit sa hindi mabuting pamamaraan. Ngayon, ano nga ba yung mensahe natin sa PNP, AFP, CIDJ, NSA? So, hindi naman dapat pwedeng tumahimik kayo. So, investigate, investigahan ninyo kung sino yung mga dapat imbestigahan, huliin kung sino yung mga dapat huliin, pero sana, check your operations naman. Kung meron nang nangyayaring pang-aabuso sa posisyon ninyo, di ba, kaya dapat mapanagot, yung dapat mapanagot dito. At dito naman po kay President Bongbong Marcos, sana PBBM, yung mga kabinete mo, i-check mo. Naku, kasi babalik sa'yo yung yung review, di ba? Sa'yo pa din, at the end of the day, yung ratings na tama, di ba? Kasi baka mamaya, someone is turning into your anti-corruption drive into a Duterte drug war 2.0. And we all know na kung paano nag-end yung drug war ni former President Duterte. Hindi pa huli ang lahat. 'Di ba? So, stop the abuse to the, sa mga kabinete dyan. Talagang, tapusin na yung mga ganitong klaseng sistema. So, mga minamahal, hindi lang to istoryang pangkanto ha. Nagbibigay lang tayo ng clarification, 'di ba, ng katotohanan. Kasi this is not about politics anymore. Kasi medyo may mga tao kasi na ginagamit yung kanilang position for the power. 'Di ba? So baka mamaya maabuso ang mga, 'di ba? Maabuso yung kapangyarihan, which is yan yung iniiwasan natin. Tapos magre-reflect sa ating presidente. 'Di ba? Alright, mga minamahal, kayo, ano yung masasabi nyo dito? Medyo na-off lang ako ng slide sa ginawa ni Gibo Chodoro, kung siya man yung nag-utos. Kasi ano bang hinahanap nilang illegal firearms? 'Di ba? Yung search warrant nila wala namang nakita. 'Di ba? Wala namang lalo na diyan sa 3D Construction Development and Corporation na pinagmamay-ari daw ni Rivera, wala naman. Kahit sa kanilang kanilang small golf course, tapos multi-purpose hall, 'di ba? Hinanap na nila lahat-lahat. Wala naman kasi lahat kusang sinurrendered, 'di ba, ni Rivera. Kaya medyo nagtaka lang ako na lumabas yung ganitong balita na gulat ako dun 'di ba? So kayo, ano masasabi niyo dito? Hindi tayo naggagawa ng pagkakabuklod-buklod dito Ang atin lang, advance tayo mag-isip. Kasi baka mamaya, naaabuso na ng ibang mga opisyales ang kanilang kapangyarihan, tapos ang ending, ang sisi sa presidente. 'Di ba, mga minamahal? Alright, it's me again, Alicia nyo.
nagbabalik muli para sa ating panibagong video.